Ano po reaction niyo, sir, doon sa word war between President Duterte and Senator Manny Pacquiao, you being the running mate of the President and an ally? Ito kaya yung pinakamabigat na laban ni Manny Pacquiao o meron pa kayang iba, no? Dahil siyempre sanay tayo to root for him, pero sa larangan ng boxing yon. So let me state muna yung consensus ng grupo when we form this group. That there are 3 areas na we will not compromise and we will push the government to be very decisive. Anong issues to? First, national territory and sovereignty. Di tayo pwede mag-compromise dyan. Kung ano ang sa Pilipinas yan. Pangalawa, corruption. Payagan mo ang konting corruption, nalingat ka lang, parang anay yan, o parang kalawang, yung buong structure mo ng bakal ay kinalawang na. No? And then pangatlo, during the pandemic, livelihood ng ating mga kababayan. Normally, we help the poorest of the poor, yung sa 4Ps. But sa ngayon, ang dami pong masisipag na walan ng trabaho. And yung pinuntahan po namin sa Guagua na farmer, 7 pesos daw yung bili sa kanila nung talong. Lugi na daw sila kung magmamasahe pa sila sa palengke. Sa palengke daw nila, 14 pesos ang talong. Dito daw sa Metro Manila, 25 to 30 pesos. Yun ang kwento nila sa amin. So, sinong kumikita? So, ang consumer, napakalaki ng binabayad. Ang farmer, nagugutom kasi walang kinikita. Ang ganda-ganda ng irrigation nila, pero walang tubig. No? So, tinatanong nga kung pwedeng magkaroon ng deep well. Ang kanilang pataba o yung fertilizer, inuutang. Buti na lang daw, nagpapautang, tapos sa harvest na magbabayad. So, you can name any group now, whether you ask El Rey about, let's say, health or barangay health workers, whether you ask Dan about energy, whether you ask Kong Abu, former DS Abu, about Rani, about local government, agriculture, wala namang magsasabing corrupt-free ang Pilipinas. So I don't really know kung paano nag-umpisa yung birahan ni ating mahal na Pangulo at ating mahal na Senador Pacquiao. But let me put it this way na lang. Ang importante, lumabas yung totoo. So kung may corrupt na agency, makakatulong sa atin at sigurado kung aaksyonan ni Presidente yon. Basta totoo yung information. Kung wala, wala namang mawawala sa investigasyon. Kaya nga nung time ni Jonathan Alvarado at ni Mike Defensor, I gave them a free hand na basta't corruption, huwag kayong magdalawang isip. Ako na magbahala sabihin sa Malacanang na hindi ito politika. Kailangan natin tignan. Kaya for example, di ba yung PhilHealth, talagang binulatlat natin ang records nila. Kasi madaling magpa-press con at sabihin may corruption. Madali din mag-press con na sabihin walang corruption. But the investigation, going through the process, we'll see. No? And definitely, yung corruption na kurakot, ibig sabihin may kinuha ka. Pero meron din kasi yung graft Yung pinabayaan mo yung pondo, nandyan lang, tapos hindi na pakinabangan ng tao. Diba? Ang laki-laki ng mga pondong nilagay natin Pero minsan pagtingin namin, biglang nandyan lang. During the time na walang pandemic, baka may konting excuse. Pero ngayon sa pandemic, anong excuse mo na whether gamot yan or canned goods tapos nabubulok o bigas binubukbok, di ba? So, napaka-importante po na wala tayong compromise pagdating sa area na yon. So, naghihintay din kami kung ano yung ebidensyang ilalabas. And I'd encourage both houses, Senate and House, to have a no-nonsense investigation in all of this. No? Sir, last na lang, sir, my part. Mas corrupt ba, sir, ang panahon ng Duterte administration compared to the other administration? Kasi parang dun po, sir, nagmula yung word war, sir. I think the best nasasagot dyan ay yung mga businessmen, yung those dealing with customs, with BIR, those na nangungontrata, those na may kailangan na regulation. Kasi sila magsasabi kung sa administrasyon na to, sa 2-3 administrasyon, kung ano talaga. And nung pinag-uusapan ng grupo, halo yung reaction sa amin. May businessman na nagsasabing maganda ngayon, may takot, may magsasabing mas garapal. So, it really depends. No? But the point is, pandemic, maawa naman kayo sa ating kababayan na ganyan, di ba? May nababalitaan din kami na may mga
projects na umaabot pa minsan ng 30%. But yung actual na affidavit of proof, that's why we need the House Blue Ribbon Committee and the Senate Blue Ribbon Committee. Kasi tandaan nyo rin sa Pilipinas kasi ang problema din, crab mentality din eh. Minsan pag successful yung isang ahensya, bibirahin ng grab kahit hindi totoo. Di ba? Yun ang experience namin sa Southeast Asian Games eh. Kahit tignan nyo lahat ng papeles, lahat ng auditor, walang problema. Pero napakadaling tirahin, tapos sabihin may graph, lalo with social media. So that's the problem with opinions namin. No? So if I say walang corruption, marami talagang aangal kasi meron naman. Pag sinabi mo mas grabe, siyempre magre-react yung administration, pero ang talagang makakapag-compare, yung pong mga negosyante, kasi sila yung dealing with BAR nung Pinoy's time, GMA's time, ERAP's time. Diba? Yung pong importers, kasi sila yung dealing with the different custom commissioners and dealing with the different administration. Diba? Sa DPWH, may nakasalubong ako na sabi, ang laki ng nilinis ngayon. Pero pag tinignan mo din sa social media, may mga umaangal na hindi maganda yung project. So I think it's really the people on the ground who are better to tell you kung saan mas grabe o hindi yung corruption. But what the Balik sa Tamang Serbisyo Group can say is that dapat no compromise pagdating ng corruption. Kung anong kisig natin sa drug war, dapat yun din ang kisig natin sa anti-corruption. No? So kung tatanungin mo ko, hindi sapat na i-fire mo. Diba? Kailangan may mekanismo ang gobyerno na hold accountable yung nangorap. Okay, maraming salamat po. Ang susunod na magtatanong po ay si Mr. Mike Goyagoy of RMN. Yes, good afternoon, Speaker Cayetano. Sir, people appreciate your, habang nag-aaway-away yung marami, ay nandiyan ka lang, patuloy na nagtatrabaho to really help amidst the pandemic. Pero ang tanong po ng tao ngayon in your 5-year economic plan, how do you intend to make it sustainable so that yung mga tao ay magawa itong mapalago o mapalawak pa para magbagong kanilang kabuhayan? Well, to be fair to former Deputy Speaker for Finance, El Rey Villafuerte, and Jonathan Alvarado sa budget, aside from the whole group, no, even before the pandemic, tama yung salitang ginamit mo, sustainable. Kasi, for example, no, mangrove, maraming ayaw mag-invest dyan, kahit alam natin na pwedeng dumoble yung dami ng isda, di ba? At protection to sa bagyo. But kasi ilang taon ang hihintayin mo. So sometimes we get projects that are faster, pero it doesn't promote sustainability, di ba? Parang yung sa take-out, di ba? Na alam naman natin na ang plastic malaking problema, lalo kung nasa Romblon ka, nasa Boracay, nasa Palawan, di ba? Makikita mo talaga sa dagat yung plastic. But still, it's convenient for us eh. So that's why we want the 5-year plan redone. We have a medium-term development plan. Pero I think we're the only country na parang year by year nagplaplano. Kaya kayo sa media, kung tatanungin ko kayo halimbawa, ano yung top 10 tourist destinations sa Pilipinas na mag-invest ang gobyerno? Sasagot nyo sa akin, sir, hintayin natin 2022 budget. The next year, hintayin natin 2023. Dapat yan nasa 5-year plan. Pati yung negosyante, magkaroon ng predictability, tapos doon sila. But the other fundamentals nga, si El Rey put in place, but we're working with some former NEDA officials and economists for the framework, hindi lang lahat ng laman. And i-reiterate ko yung aking challenge at aking imbitasyon. Yung lahat ng presidentiables, rather than magbangayan tayo, let's work on a 5-year economic recovery plan na sustainable talaga, na makakatulong talaga, na will really input yung pandemic. So katulad sa face-to-face classrooms, yun ang parating tanong, face-to-face o hindi. Dati ng 50 people, 50 students, isang classroom, di ba? Dikit-dikit. So kung sila'y papabalikin at kailangan 1 meter apart, ilan lang ang kasya sa classroom? So pinag-uusapan ba to? May plano ba to? Will we move to homeschooling? Will we do more online? Will we do integrated schools? Will we do progressive school type na less assignment? Ang daming hindi na pag-uusapan. ALS, no? So ang dami pong nag-out of school. So are we improving ngayon yung alternative learning system natin habang nangyayari ito? No? So to be fair, I'm sure may ginagawa DepEd, but it's not being
put front and center eh. So wala sa plano eh. So pag tinanong ko yung mga private school na umaangal sa akin nalulugi, tinatanong ko sila pabalik, ano plano ng gobyerno? Sila nagsasabi, sir, ikaw magsabi sa amin. When you have to explain a plan to the citizenry, it's not a plan. Kasi ibig sabihin, hindi nila alam eh. So pag binalikan ko kayo ngayon, ano yung 5-year plan? Ano plano ng DOH? Halimbawa, 18,000 barangays o 45% ng lahat ng barangay, walang health center. So, babalik ko yung tanong, anong plano natin doon? Kung hindi mo ako masagot ng, sir, sumula pinakamahirap sa pinakamayaman or pinakamalayo hanggang pinakamalapit or baliktad, we will do that in 3 years, 6,000 a year. Without something like that, hindi mo ako masagot ng ganun, wala tayong plano. No? So, if the government comes out or the NEDA bubunutin yung 5-year plan, meron yung papel. Pero yung planong maaasahan natin, yung plano na sustainable, yun po ang gusto naming pagkaisahan ng lahat ng presidentiables para kahit sinong manalo, hindi lugi ang Pilipino. And let me